Ombudsman ng parehong plunder case si Senator Cheese Escudero. Kung babalikan natin... Nako po, matindi na naman ho ito. Senador Cheese Escudero, hindi ho nakalusot sa kaso. Na-corner na ho. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito mga kaibigan, ay dito muna tayo kay Boy Portweed Escudero. Hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na itong si Boy Portweed Escudero ay lumipat po sa new majority ngayon sa Gatchalian Block. Marami ho ang nagtatanong, marami ang pumasok sa puso at isipan ng taong bayan, hindi naman po lahat, na napakarami din ang nagbibigay ng anumang public opinion sa comment section na ligtas na daw di umano sa kaso itong si Boy Portweed Escudero. At siyempre ang pinapakalat naman nitong mga DDS, DDLs na mga tulungges ay ligtas na daw sa kaso na plunder itong si Escudero. Kaya't mga kaibigan, sa puntong ito, kapit, huwag po kayong alis dahil mayroon ho na mainit-init pang balita, kalalabas lang ho. Boy Portweed Escudero hindi ho nakalusot sa kaso. Pag-aresto rin ho ang bagsak, plunder, walang piyansa, kulong ang bagsak din. Kaibigan, shoutout po sa lahat, huwag po kayong aalis. Ibabagi ko po sa inyo, pakilike lang po yung video na ito kung nagustuhan nyo po. Heto, mas mabuti pa ay ibahagi ko po sa inyo at para lubos nyo pong maunawaan. Ito mga kaibigan, pakinggan po natin mabuti, panoorin. Sige? At Camille, sino ba ang ibang mambabatas na kakasuhan din? Sige, kakasuhan din daw ng Ombudsman ng parehong plunder case si Senator Cheese Escudero. Kung babalikan natin, Jiggy, pinangalanan ni si Escudero ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na isa sa mga mambabatas na nakatanggap umano ng commitment kickback mula sa flood control projects. Ayon kay Bernardo, nag-deliver siya ng kabuang 280 million pesos sa negosyanteng si Maynard Liu para umano kay Escudero. 20% yan ang kabuang 1.4 billion pesos na halaga ng proyekto sa Valenzuela, Quezon City, Marinduque at Oriental Mindoro. Pero nauna nang itinanggi ni Escudero ang mga aligasyong ito. Narito ang pahayag ni Ombudsman Boying Remulla. Pakinggan po natin mga kaibigan itong pahayag ni Ombudsman Remulla. Dahil dito ay binigyan na ng tanging ultimatum sinigurado na itong si Boy Portweed Escudero ay hindi po lusot sa kaso, katulad ng mga pinapakalat to ng mga DDS na palit ulo. Kasi ho, para lang daw mawala ang kaso ay kailangang kumampi dito sa majority block o lumipat. Ay ngayon lumipat ho si Escudero, o ay bakit tuloy pa rin ang kaso? Ibig sabihin, basta't may ebidensya, kahit kakampi ka pa ni President Bongbong Marcos, kahit nasa majority block ka pa, pag mayroon pong ebidensya, kailangan managot. Yan po ang dapat. Katulad doon ito ni Escudero, nasa majority block na yun, kakampi ho siya ng administrasyon. Ibig sabihin dyan, mga kaibigan, ay lamang ang panig niya dito po sa administrasyon. O ay bakit siya kakasuhan? Ibig sabihin na nanay, may ngipin ang batas. Si Bong Revilla, yan ho ay tao din ng Malacanang. Naging inendorso pa ng Malacanang yan. Ay nasaan po siya ngayon? Nasa kulungan. Ganyan din ho ang mangyayari kay Boy Portweed. At dyan po tayo, ika nga po yung mahanga na dapat manaig ang batas, maging sino ka man. Ito, Malapit na. Isa yan sa inaayos namin
nakasabay na ibang kasong plunder na aming pa-file within the next few days, within the next few weeks. Maybe it could take 2 to 3 weeks more for us to file cases in the courts and for preliminary investigation. Samantala, Jiggy, Ayun mga kaibigan, malapit na at binigyan po na ng ultimatum within a few weeks, maaring 2 weeks o either 3 weeks. 3 weeks. Ito pong kaso ni Escudero para ma-file ho. Alalim po natin ang ombudsman kapag nag-file ng kaso ho. Pagka-file within 24 hours, 28 hours, 48 hours ay inilalabas ho ang arrest warrant. So, ibig sabihin ho dito, kung magbabatayo tayo sa ibinahay ko po sa inyong balita, mauna si Boy Corriente Marcoleta na ikukulong. Sa maniwala po kayo sa hindi. Muli kong ulitin, si Boy Corriente Marcoleta ay bilang na rin po ang araw, posible ngayong linggo o sa Lunes, Martes. Yan po ibibigay ko po sa inyo. Sabihin natin next week, posible ho, aristuhin na. Matagal na po yan mga kaibigan. Dahil ngayong linggo ho, ay ipapile ang kaso diyan po sa Sandigan Bayan. Bibilang na lang po tayo ng katulad ko sa inyo na sinabing 24 hours, 28 hours, 48 hours lalabas ho ang arrest warrant. Kaya't mga kaibigan, maliwanag ho dito, kahit nasa majority itong si Escudero ay kailangan pong panagutin at kasuhan, kaya't huwag po tayong magpabudol, huwag tayong magpalinlang sa pinapakalat ng mga DDS na tulungges na itong si Escudero ay lusot sa kaso dahil sa usapan at agreement daw na palit ulo kaya kumampi sa majority o lumipat. Hindi po totoo yan mga kaibigan. Abangan po natin at kabang-abang at napakaliwanag din po dito. Escudero, hindi po nakalusot sa kaso, na corner na. Kasunod na ho na ito ay ipapile ang kaso. Mauna si Boy Corriente Marcoleta, kasunod na po siya at meron pa siyang kasama. Sa next vlog po tatalakayan natin kung sino pa ang kasama niya. Pwedeng magkasabay itong si alias Boy Dila Villanueva. Saka po natin bigyan ng pagkatalaka itong si alias Boy Dila Villanueva dahil ayon po din kay Ombudsman Remulla ay magkasabay sila mga kaibigan. Hindi ko lang alam kung sabay silang aaristuhin. Alam ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Abang-abang po tayo sa darating na linggo o ngayon linggo at sa darating pang after 2 weeks, 1 week. Naku po, kabang-abang ho. Marami pong senador, 1, 2, 3 hanggang 3 ang dadalhin po diyan sa Rias na bakal upang ikulong. Ito po ay walang piyasa. Muli po, Senador Escudero. Pag-aresto ang bagsak, pagdakip ang bagsak, kulungan ang bagsak, once na lumabas ang arrest warrant kapag naipala ang kaso. Mga kaibigan na plunder, walang piyansa. Isang like, isang share sa video na ito. Salamat po.